nagbintang kay Speaker Martin Romualdez. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa. Kung sino pa yung maraming red flags, siya pa ang may ganang magbintang kay Speaker Martin Romualdez. Samantalang ang kanya namang pinagbintangan ay never namang na red flag ng COA ever since na naging politiko si Speaker Martin. Wala siya kahit isang red flag. Diba? Yan yun mga kaibigan, no? So, ano pa? Okay. Tingnan natin yung source natin, ha? Nakakatawa, diba? Okay. So, ito mga kaibigan, no? Ping Lacson, binutata si Cheese Escudero sa 150 pork barrel. Yan mga kaibigan ha. Ping Lacson, binutata si Cheese Escudero sa 150 pork barrel. Sinupalpal ni Senator-elect Panfilo Lacson ang pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero na wala umano itong kaalam-alam tungkol sa 150 pork barrel na kinarga sa 2025 national budget. If true, it may not speak well of him as the SP or Senate President. It is even worse if he knew and tolerated it, sabi ni Lacson sa isang pahayag bilang reaksyon sa tugon ni Escudero kaugnay ng mga kwestiyon hinggil sa sinasabing listahan umano ng mga alokasyon sa pork barrel. Sa nakaraang press briefing, binaliit ni Escudero ang mga aligasyon tungkol sa pork barrel na pinasok sa 2026 national budget. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat yon. Ngayon, kung na-release o hindi, DBM budget, Department of Budget and Management siguro makakasagot noon. Hindi ko alam. Hindi ako updated kasi hindi automatically release. Hindi kamukha nung dati. Ngayon kailangan ng SARO, paliwanag ni Escudero. Sabi pa ni Escudero, karamihan sa budget ay nanatili sa ilalim ng for later release status o ang tinatawag ngayon na Special Allotment Release under SARO. Iginuso pa ng senador ang executive department na siyang naglalabas ng final release data. So binigyang diin ni Lacson na pinapakita lamang dito ang kawalan ng transparency at integridad sa proseso ng budget. Binanggit ni Lacson na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay inamin na ang pinal na 2025 national budget ay hindi gaya ng isinumiti ng Malacanang dahil sa mga congressional insertion. So yung mga kaibigan ha, nag-insert po ang BICAM dyan, no? So, mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagsabi, hindi naman ito yung budget na pinapropose ng Malacanang. Bakit nagkaganito? So, yan yung mga kaibigan, no? Ang may sala dito mga kaibigan ay walang iba, kundi pagdating sa BICAM, ginalaw po nila, nag-insert po sila ng insert. Ayan po mga kaibigan, si Cheese Escudero. So lumabas na po ang katotohanan mga kaibigan, no? Sa ginawa po ni Cheese Escudero, no? So tingnan natin meron tayo ditong breakdown yung mga in-insert dyan ni Cheese. Okay. Ito na. Mga in-insert. Okay, tignan natin Okay. Mga in-insert. Okay. Yan. Ito, Politico Report. Senate President Francis Escudero turned the 6.352 trillion national budget for 2025 into a political war chest, inserting a staggering 254.62 billion into projects riddled with red flags, from overlapping roadwork to vague flood control schemes.
A summary of Scudero's insertions obtained by Politico showed how Scudero funneled billions into questionable allocations, raising serious doubts about transparency, fund misuse, and backdoor political deals disguised as development. The lion's share of Scudero's allocation went to a mixed political strongholds and bulwarks of his known allies. Leading the pack is Bulacan, the bulwark of Senator Joel Villanueva, which received 12.08 billion. Sorsogon, Escudero's home province, ranked second, 9.1 billion. The rest of the top 10 include Mindoro, 8.37 billion, Batangas, 7.32 billion, Davao, 7.2 billion, Misamis Occidental, 6.5 billion, Quezon, 5.9 billion, Cavite, 5.6 billion, Valenzuela City, 4.251 billion, Cebu, 4 billion. Flood of funds, 45 billion of flood control. Flood control projects top the list of insertions by type, with 45.19 billion allocated for structures aimed at mitigating floods in vulnerable areas. While flooding remains a chronic problem in the Philippines, particularly during typhoon season, the manner in which these projects were listed raised eyebrows, mga kaibigan, no? So, eto yung mga kaibigan, no? Ang dami dito. Yan, mga kaibigan, no? Na ito yung, tingnan nyo na lang, ha? Mababasa nyo ito. So, mahaba pa ito, mga kaibigan. Eh. Another red flag is the series of solar street lighting projects across eastern Bulacan Road, General Alejo Santos Highway, Plaridel Access Road, blah, blah. Ang dami dito, no? And then, 1 million each regarding of actual road length of vehicle, pedestrian traffic volume, blah, blah, blah. Ang dami dito, oh. Oh. Ito yung mga ito yung mga madaling nakawin eh. Yung sinasabi ng mga yung kapag maglalagay ka ng napakaraming budget tungkol sa flood control. Ito yung napakadaling nakawin, di umano, no? Kasi nung natatandaan niyo si Pulong Duterte, 51 billion, no? 51 billion. Ang sinasabi sa DPWH yata yun eh, na yung nakalimutan ko yung pangalan, guys, eh, no? Engineer yata yun siya, or basta nakalimutan ko yung pangalan. Kasi dito daw sa mga flood control projects, pag sinabi mong flood control projects, ang lalaki, no? Ang lalaki ng mga figures, mga billion-billion. Pero ang flood control daw kasi, yan daw ang parang pwede mo lang gawin, yung ginagawa ng iba, nandadaya sila, no? Hindi nila talaga ginagawa na talagang hukayin yung mga or yung sipsipin yung mga sa mga drainage or tanggalin lahat ng mga basura pagkatapos talagang ayusin. Ang ginagawa lang daw ng iba, bubuksan ng konti yung yung mga drainage bubuksan ng konti pagkatapos ibabalik na, tapos ayun, tapos na. Parang parang masabi lang na may trabahong ginawa. Pagkatapos, yung pera nandun na sa bulsa. Nakupit na. No? So, ito yung mga kaibigan, no? Kaya, ang sabi rin noon ni PBBM ay, itong flood control, parang ayaw na rin ng Pangulo natin na napakaraming mga flood control. Iba na ang gusto ng Pangulo natin, no, na maging solusyon. Kasi ang tagal na, guys, na remember sa panahon ni Rodrigo Duterte, mga kaibigan, ang laki po ng budget nila sa flood control projects. Hundreds of billions, mga kaibigan, ang nawawalang mga pera sa
sa patungkol sa mga flood control ni Rodrigo Duterte na umabot sa 11,340 flood control projects. Pero pagpasok ni PBBM 2022, nung umulan, nakita, baha, no? Baha. Kung titingnan natin, kung talagang merong flood control ang Duterte administration, magtataka ka, bakit bumaha? Bakit hindi naramdaman ang epekto? 6 years si Duterte. For 6 years, gumastos ng hundreds of billions, no? Gumastos ng hundreds of billions ang Duterte administration para sa flood control. Pagkatapos, pagpasok ni PBBM 2022, ayan kaagad, nagsibahaan. So, kita natin mga kaibigan, talagang wala po. Mukhang wala talagang flood control na ginawa ang Duterte administration. Ang tanong natin, saan nakalagay ang pera? Saan napunta ang pera? Bakit hundreds of billions ang ginasto sa flood control sa panahon ni Duterte? Pero bakit bumabaha? Diba? Make sense mga kababayan, no? So, eto mga kababayan, no? Okay. Ang dami dito, puro ito mga figures, no? So, ayan po mga kaibigan, ayan po ang summary, Politico report sa 254 billion insertion ni Cheese, biglang naglaho sa internet. Pinatanggal, mga kaibigan. A summary of Escudero's insertion obtained by Politico showed how Escudero funneled into questionable allocations, raising serious doubts about transparency, fund misuse, and backdoor political deals disguised as development items, ayon sa artikulo ng Politico.com.ph. Yan. So, ibig sabihin, biglang nawala. Ano yun? Pinatanggal sa Politico or tinanggal? Grabe. So, ayaw ng transparency, no? Yan, Garapal sa katakawan, Escudero. 254 billion insertions raised eyebrows over duplicate roads flood projects. Politico, July 21, 2025. Yan. Grabe mga kaibigan, no? Yan. So yan po mga kaibigan, no? Ito po si Cheese Escudero, ang gumawa po niya ng mga insertion na yan, na ang pinagbintangan po at ang pinagbintangan at dinimanda ay si Speaker Martin. Pero nalaman din naman po na walang kasalanan si Speaker Martin dahil yung kaso na kinaso sa kanya tungkol dyan, sangkaan na yan, ay dinismiss lang po ng Sandigang Bayan. Kasi nakita siguro nila na ay wala naman palang kasalanan dyan si Speaker Martin. No? So nakita nila, nung pag-imbestiga, walang probable cause. Dahil wala naman talagang kasalanan si Speaker Martin pagdating doon. Sabi nga ni Stella Kimbo at nung iba pang mga kongresista, bakit sinampahan ng kaso si Speaker Martin? Wala nga siya sa BICAM, hindi nga niya alam yung mga insertion na yan. Dahil maganda ang ipinasa ng Kongreso na budget. Kung ano lang yung hinihiling ng Malacanang, kung ano lang yung karapat-dapat, yun po ang ipinasa ng Kongreso. Pero pagdating na sa BICAM, ando na gumawa ng mga insertions etong mga senador sa pamumuno ni Cheese Escudero. Diba? Yan po yan.
Okay, mga kaibigan, no? Okay, guys, no? Ah, isang throwback ito, today in history. July 19, 2016. So, noong July 19, ano na ngayon? 22, no? So, talakayan nga natin sa July 19, 2016. Supreme Court, no? Tingnan nyo, July 19, 2016. Sino ang presidente? Sino ang presidente noong July 19, 2016? Sino ang presidente? Si Duterte. Si Duterte. Okay, no. Supreme Court acquits Arroyo of plunder. The Supreme Court dismissed the plunder case against former President Gloria Macapagal Arroyo, which involved the alleged misuse of the 366 million Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO fund. She was freed immediately from hospital detention after 4 years. Alam na des, kaya pala, tinutulungan niya si VP Sara sa pagpapatalsik kay PBBM. No? Kaso, hindi talaga sila nagtatagumpay. Kaya pala, kasi, inakwit pala siya. At malamang, ang lumakan niyan ay si Rodrigo Duterte. Dahil si Rodrigo Duterte ang nag-install ng mga Supreme Court judges. Siyempre, pwede niyang, ano ba yan? Pwede bang si Arroyo, pwede bang paki-acquit na yan, kaya kung nga kayo nilagay dyan, sige, favor. Diba? Kaya pala tinutulungan niya si Sara, mga kaibigan. Dahil, acquitted pala siya sa kanyang kasong plunder noong July 19, 2016. Biro mo mga kaibigan, no? Pag-upo ni Digong, acquitted agad si Gloria. Diba? Kasi July 1, 2016, umupo si Digong sa Malacanang. July 1. O July 19, acquitted agad si Gloria. Make sense? Yan yung mga kaibigan, no? Kaya, mahirap po talaga kapag dito dinalang mga kaso sa panahon ni Duterte, hindi po talaga magpa-prosper ang mga kaso ng mga biktima ng AJK dahil alam na natin, mga kaibigan, no, kung ano ang gagawin. Yan. July 19, 2016, kakaupo lang ni Tatay Digong, wala ngang alam. Yes, July 1 siya umupo, no? July 1. At pag-upo niya, ayan na. Alam nyo, nagtanggal agad yan ng mga dapat yung tanggalin at nag-install ka agad yan ng kanyang mga tao. No? Yun. So, ano pa? Yan. Sabi po ng politiko, sabi po dito sa politiko, siksik sa ham and cheese. Siksik sa ham and cheese. Escudero inserts 142 billion in 2025 budget to benefit allies. Galing, no? Grabe.
Senate President Francis Escudero wielded his budgetary influence to insert a staggering 142.7 billion in the proposed 6.3 trillion 2025 national budget, channeling funds into infrastructure and flood control projects riddled with red flags, ranging from overlapping roadworks to questionable flood mitigation efforts. A summary of insertions obtained by Politico reveals how Escudero funneled billions into what appear to be politically motivated allocations, raising serious concerns over transparency, duplication, and backdoor deal-making masquerading as development. Yan. So mga kaibigan, no? Escudero's budgetary maneuvering came at the expense of core government priorities, according to global source. So dito mga kaibigan, no, yung nakalagay dito yung mga breakdown, no, ng mga probinsya, no, ng mga kaalyado ni Chis Escudero, no, yung mga nandiyan, mga senador, no, dyan po. Yan. So, so marami po dito, no? Kayo na lang po magbasa nito, mga kaibigan, no? Yung mga links po nitong ang mga links nitong ating din-discuss ay ipopost ko na lang po sa ating Facebook page, no? So, para kayo na po ang magbasa ng mga sources para makasabihin nyo, ako yung nag-invento, no? So, meron po tayong mga sources dito. Yan. So, kahit po si Villanueva na tropa niya ay nagkaroon din ng 12 billion insertion. No? So, paano kaya nangyari yun? No, mga kaibigan? So, bumaha ng grasya sa Bulacan. Joel Villanueva's Billwick gets 12 billion insertion from Chis Escudero. Bulacan, the Billwick of Senator Joel Villanueva emerged as the single biggest beneficiary of Senate President Francis Escudero's insertion in the 6.352 trillion national budget for 2025, receiving a staggering 12.08 billion infrastructure allocation. So, yan mga kaibigan, no? Yan. So, nakalagay po dito yung mga numbers. Madami po dito. So, tingnan nyo na lang yan, mga kaibigan, no? Tingnan nyo na lang yan. Ayoko na siyang basahin. Ang dami na, no? Yan. Bumaha ng grasya. So, Eden Tito Soto, nagsalita na about this, mga kaibigan, no? Nagsalita na rin po si Tito Soto. Grabe! Tito Soto shocked by Senate insertions in 2025 national budget. Yan. So, sabi po ni Tito Soto, this is how Senator Vicente Tito Soto described the alleged 142.7 billion budget insertions. Sabi po niya, scandalous and excessive. No? Sabi po ni Tito Soto, scandalous and excessive. Yan po, ganyan po di-describe ni Tito Soto ang 142.7 billion in budget insertions that Senate President Francis Escudero and other senators supposedly made in the 6.252 trillion spending program this year. Yan. So, excessive daw. Grabe! Excessive is the word. Amendment by the Senate in the past never run into billions of pesos, especially if it involves the DPWH, Soto said in Viber message. It's scandalous to say the least, he said. More so when these amendments came from budget cuts, etc. etc. No? Marami pa to, hindi ko na babasahin, mga kaibigan, no? So, nagsalita si Lacson, nagsalita si Tito Soto, no, tungkol dito. Na-shock si Tito Soto dito sa budget insertion na ginawa ni Chis Escudero, no?
Nagpagawa pa ng worth 800k Senate Legacy Wall na sana ibinigay na lang sa may hirap. Grabe mga kababayan, napaka, ano talaga nito, napaka excessive, no? Itong si Chis Escudero. Nagpagawa pa ng Senate Legacy Wall na nagkakalagang 800,000. Grabe! Sobra mga kaibigan, no? Grabe mga kaibigan, no? Ang Kongreso, walang ganito, ah. Walang ganyan ang Kongreso, mga kaibigan, no? Grabe. Yan. So, yan po mga kaibigan, no? Kita po natin mga kaibigan yung kaya naman pala itong si Chis Escudero ang nakakuha pa rin talaga ng boto para maging Senate President dahil binusog pala niya ang mga kaalyado niya ng mga senador, no? Sa pamagitan ng pag-insert sa GAA. So mga kaibigan, Speaker Martin Romualdez, wala pong kinalaman sa mga insertion. Ang nag-insert po ay itong si Chis Escudero. No? So, pinagbibintangan si Speaker Martin, yung pala wala naman palang kasalanan. At na-justify po yan dahil yung kanila pong, yung mga dilawan, yung mga dilawan at yung mga DDS na nagsampa ng kaso kay Speaker Martin about the GAA, napahiya po. Dahil binasura agad-agad ng Sandigang Bayan yung kaso na kanilang isinampa. Dahil nakita, wala naman talaga Sabi nga, uulitin ko sabi nga ng mga kongresista, nagtataka sila, bakit dinadamay si Speaker Martin? Wala naman si Speaker Martin sa GAA. Wala naman si Speaker Martin sa BICAM. BICAM yun. Yung may nangyaring insertions, wala naman si Speaker Martin sa BICAM. Sabi nga po ng mga kongresista. Kaya nga, halatang-halata na yung ginawa po nilang pagdidimanda kay Speaker Martin ay pamumulitika at paninirang puri. Pero, di sila nagtagumpay dahil ibinasura ang kaso na sinampa nila kay Speaker Martin. Diba? Ganun talaga yun. Babasura talaga. Dahil wala namang katotohanan ang kanilang mga sinasabi. No? Sandali nga. Sandali ito po yun yung kinasuhan Kinasuhan nila si Speaker Martin sa ombudsman. Sa mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at falsification of legislative documents, sina House Speaker Martin Romualdez, 3 iba pang kongresista at 2 hindi pinangalanang individual dahil po sa sinasabing maanumalyang budget insertions ng 214 billion pesos sa 2025 national budget. Ginit naman ng grupong nagsampa ng mga kaso sa ombudsman na hindi pamumulitika ang dahilan sa ginawa nilang pagsasampa ng kaso, kundi nais po nilang mapanagot ang mga kongresista. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo.
bukod sa kasong kriminal ay may tuturing din daw na maraming makapaglabag ang mababang kapulungan ng Kongreso patungkol pa rin nga dito sa insertion ng 2025 national budget. At bukod sa kasong kriminal nga, Ali, itinuturing daw din daw ng grupo na ito'y paglabag din o criminal offense sa mga Pilipino. Yan. So yan ha. Formal nang Ayan po yung kinasuhan nila, no, si Speaker Martin. Graft and corruption daw, no, dahil sa mga insertion daw, no. So ano pong nangyari? Oh. Napatunayan po na wala, no? Ang kaso po, no, mga kaibigan, ay ibinasura, no, ng Sandigang Bayan. Hanapin natin yung binasura. Okay. Ibinasura po. Okay. Ito. Ito. Okay. Ito po. Ayan. Ay, hindi nyo kita. Okay.